Mula sa isang maliit na probinsya sa Cebu, may isang 16 years old na dalaga ang nagnanais na lumuwas ng Maynila para tulungan ang kanyang sakitin na itay. Mula kasi nung mamatay ang kanilang inay ay naging sakitin na rin ang kanilang ama. Tay, magpapaalam po sana ako sa inyo. Hindi po muna ako mag-aaral. Sasama po ako kay Belle sa Manila para mamasukan doon. Mas malaki po kasi ang sahod doon, tay, kaysa dito sa atin. Pagpapaalam ni Eva sa kanyang ama, anak, pasensya ka na naging sakitin ang itay mo, ha? Gusto man kitang pigilan para ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral, ay wala akong lakas na magampanan ang tungkulin ko na pagtapusin kayo ng pag-aaral. Napaluhang wika ni Tatay Martin. Jen, ikaw na muna ang bahala kay tatay, ha? Basta mag-aral ka ng mabuti. Pangako, magpapadala ako kada buwan para sa iyong pag-aaral. Habilin ni Eva sa kanyang nakababatang kapatid na si Jen. Sige ate, basta mag-ingat ka doon, ha? Huwag mong pababayaan ang iyong sarili at huwag mo rin kaming alalahanin ni tatay. Tugon naman ni Jen sa kanyang kapatid na si Eva. Pagdating ng Maynila ay ibinigay ni Belle si Eva sa kanyang agency. Eva, ito ang cellphone number ko. Itago mo ito ng mabuti or isulat mo yan sa utak mo para kahit mawala man ang papel na ito, kabisado mo na ang number ko. Basta, tawagan mo kaagad ako pag magka-problema ka, ha? Kasi hindi lahat ng kumukuha ng katulong dito sa agency ay mababait. Merong iilan na mga salbahe rin. Mahigpit na habilin ng kaibigang si Belle kay Eva. Kahit medyo takot si Eva, ay determinado itong matulungan ang kanyang pamilya. Oo, Belle. Salamat talaga sa tulong mo, ha? O siya, alis na ako, ha? Basta mag-ingat ka talaga. Tawag ka kaagad sa akin, okay? Habilin ng kaibigang si Belle kay Eva. Pagkatapos magpaalamanan ng magkaibigan, ay umalis na si Belle. Kinabukasan, may nag-interview kay Eva at mukhang mabait ito at maraming pangako. Kaya masayang tinanggap ni Eva ang alok na trabaho bilang yaya. Kinabukasan, nagulat ang dalaga sa umalingaw-ngaw na sigaw ng among babae. Dali-daling lumabas si Eva ng kwarto nila ng alaga. Yes, ma'am? Gulat na sambit ng dalaga. Di ba sabi ko sa iyo na dapat nakahanda na ang lahat bago kami magising? Bakit wala ka pang naluto na almusal? Sigaw ng among babae. Ay, ma'am, sorry po. Akala ko po kasi ay ang bata ang dapat kailangan ihanda bago kayo magising. Pangangatwera ni Eva. Kasi di ba po, yaya ang aking trabaho? Kasi di ba po, yaya ang napagkasunduan natin doon sa agency? Dagdag pa ni Eva. Ingot ka pala eh. Di ba pwedeng magluto ang yaya? O baka naman, hindi rin pwedeng maglinis ang yaya. Nang lilisik ang mga mata sa galit ang among babae. Sorry po, ma'am. Sabi kasi sa agency, kung ano lang yung in-applyan trabaho, yun lang ang gagawin mo. Sige po, magluluto na po ako. Pasensya na po ulit, ma'am, ha? Pagpapaumanhin ni Eva sa kanyang amo. Kinagabihan ay naabutan ng amo na kumakain na si Eva ng hapunan. Oy, ano yung ginakain mo? Tanong ng amo. Hapunan po, ma'am. Sagot naman ni Eva. Alam kong naghapunan ka na. Ang tanong, bakit pagkain namin yung kinakain mo? Okay ka lang ba? Galit na tanong ng amo ni Eva. Sorry po, ma'am. Ano po ba ang kakainin ko? Napahiyang tanong ng dalaga.
Binuksan ng amo ang pantry at may kinuha ito. Itong kape, bigas at tuyo ang para sa'yo. At huwag na huwag kang kumuha ng bigas namin, ha? Galit na inilapag ng amo ni Eva ang kanyang pagkain sa lamisa. Ang bigas na ibinigay ng amo ni Eva sa kanya ay lumang-luma na at may mga bukbok na ito na kahit aso ay aayawan na ito. Pagkalipas ng 3 buwan ay nagpaalam si Eva na aalis na. Dahil hindi niya na talaga kaya ang kinakain niyang tuyo at kape araw-araw. At imbis na yaya lamang ang usapan, ay nauwi ito sa all around ang trabaho ni Eva. At bukod pa doon, ay hindi binibigay ng buo ang kanyang sweldo. Pinababali lamang ito para sa mga personal na pangangailangan. At wala ring day off ang dalaga. Ma'am, magpapaalam na po sana ako. Bibigyan ko po kayo ng 1 buwan para maghanap po ng kapalit ko. Mahinahon na pagpapaalam ni Eva sa kanyang amo. Bakit? Bakit ka aalis? Talagang bibigyan mo pa ako ng 1 buwan, ha? Ikaw ba ang masusunod? Bakit? Ikaw ba ang amo dito? Balik ka nga doon sa trabaho mo. Sigaw na utos ng amo kay Eva. Pagkalipas ng 1 buwan, Ma'am, ipapaalala ko lamang po na 1 buwan na po ang lumipas. Pwede na po ba akong umalis? Hoy! Eva! May nakita ka na bang kapalit mo dito? Hindi ka pwedeng umalis hanggat wala kaming nakukuha na kapalit mo. Naiintindihan mo ba? Singhal ng masungit na amo. Ma'am, kailangan ko na po talagang umalis. Hindi ko na po talaga kaya ang mga gawain dito. At hindi ko na po kayang kainin yung mga pagkain na binibigay niyo po sa akin. Mangiyak-ngiyak na pangangatwera ni Eva. Talaga ba, Eva? Bakit? Mayaman ka ba sa inyo? Gaano ba kasasarap yung mga pagkain mo sa inyo? Ang yabang-yabang mo naman, Eva. Mabuti nga at pinapakain pa kita. Galit na sabi ng masungit na amo. Kaya napikon si Eva sa pangmamata-mata ng amo sa kanyang pagkatao. Kaya sumagot ito, Ma'am, mahirap lamang po kami. Pero hindi kami nakakain ng sirang bigas. Mga sariwa naman po ang kinakain namin. Kahit kamote at saging lang. Mas okay naman po yun. Umiiyak na sabi ni Eva. Ganun ba? Alam mo bang kahit kamote at saging ay mahal dito sa Maynila? Galit na wika ng amo. Basta po, ma'am, sa makakita kayo ng kapalit ko, hindi. Aalis na po talaga ako sa susunod na linggo. Paniniguradong sagot ni Eva sa kanyang masungit na amo. Sige, Eva, subukan mo ko at ipapupulis kita. Pagbabanta ng amo ni Eva. At dito, lumabas na talaga ang nakatagong tapang ni Eva. Sige po, ma'am, ipapulis niyo po ako. Kung gusto niyo nga po, sasamahan ko pa po kayo. Nagulat ang amo sa sagot ni Eva. Sinusubukan ko pong unawain kayo, pero sumusobra na po kayo. Tao po ako at hindi po ako hayop. Mag5 buwan na po akong nagtitiis sa ugali ninyo. Tandaan niyo po na hindi niyo rin binibigay ang sahod ko. At niwala nga akong day off. Matapang ngunit umiiyak na sabi ni Eva. Bakit, Eva? Hindi pa ba sapat sa'yo yung sinasama ka namin sa mga pasyalan? Nakakakita ka naman ng mga malalaking malls at hotels. Nakakaligo ka rin sa swimming pool. Panunumbat ng amo kay Eva. Ma'am, ikaw po ang sumagot dyan sa tanong ninyo.
Sapat nga ba yung dinadala ninyo ako sa mga pinupuntahan ninyo? Kung wala nga kayo tira-tirang pagkain, wala akong makain. Umiiyak na nakipagsagutan si Eva sa kanyang matapang na amo. Ang kapal din talaga ng apog mo, Eva. Grabe ka. Namumula na ang mukha sa galit ng amo ni Eva. Basta ma'am, sa susunod na linggo, aalis na po talaga ako. Ulit na wika ni Eva. Aalis ka kung may kapalit ka na at huwag mo talaga akong subukan. Sinasabi ko nga talaga sa iyo, Eva, ipapupulis kita at sisiguraduhin kong makukulong ka. Sabay talikod ng amo at umakyat na ito sa kanilang kwarto at naiwan na umiiyak lamang ang dalaga. Nung gabing iyon ay sinigurado ni Eva na hindi maplantahan ng kanyang amo ng kung anuman ang kanyang mga gamit na kanyang ikakapahamak para maprotektahan ang kanyang sarili sa mapag-abusong amo. Dahil yun ang habilin sa kanya ng kanyang kaibigan na si Belle. Isang hapon, pag-uwi ng kanyang amo ay nakalatag na ang gamit ni Eva sa salas para ipacheck sa kanyang amo. Oh, ano ito ya? Nagtatakang tanong ng amo. Ma'am, di ba po binigyan kita ng 1 linggo pa para makahanap ng kapalit ko? Sagot ng dalaga. Wala pa nga akong mahanap Sinasabi ko sa iyo ya, pag magpupumilit kang umalis, ipapapulis talaga kita. Pagbabanta ulit ng amo. Sige ma'am, tawag ka na ng pulis dahil sa ayaw at sa gusto mo, aalis na talaga ako dito. Pero gusto ko ring ipaalam sa inyo na nag-abang ako kanina ng tao dyan sa gate at maswerte naman ako dahil may dumaan. Nag-abot ako ng sulat at number ni Belle at pinatawagan ko si Belle na kailangan kong makalabas dito ngayong gabi. Dahil kapag hindi niyo ako pinalabas ngayong gabing ito, siguradong magdadala yun ng pulis dito para i-rescue ako. Ngayon, ma'am, nasa iyo yan kung ipapupulis niyo ako ngayon or ang pulis ang kukuha sa akin dito bukas. Buong tapang na paghamon ni Eva sa kanyang amo. Kaya, walang nagawa ang masungit na amo kundi pakawalan ang kawawang Eva. Pagkalabas ni Eva sa bahay ng masungit na amo, ay si Belle kaagad ang nakita nito. Eva, naku Eva, mabuti naman at nakalabas ka kaagad dyan. Ako, alam mo bang kanina pa ako nag-aabang dito? Nung matanggap ko yung tawag nung inutusan mo, naku, tuwang-tuwa talaga ako dahil sa tagal nang hindi ka man lang kumontak sa akin. Naiiyak na sabi ng kaibigang si Belle. Patawarin mo ako, Eva. Hindi ko alam na ganyan pala ang kalagayan mo. Laking tuwa ko nung may tumawag sa akin kanina para ibigay itong address mo. Pero natakot ako nung malaman ko ang kalagayan mo. Kaya naisip kong mag-abang dito. Baka sakaling makalabas ka ngayong gabi. Alam mo ba, bala ko talaga mag-antay dito hanggang umaga. Dahil kung hindi ka makalabas, magdadala talaga ako ng pulis dito para makuha ka. Sorry talaga, Eva, ha? Nagkaiyakan ang magkaibigan. Belle, kamusta si Jen? Kamusta sila ni tatay? Tanong agad ni Eva tungkol sa kanyang ama at kapatid. Eva, kaya nga ako sobrang nag-alala sa'yo kasi panay ang tawag sa akin ni Jen. Kinakamusta ka? Umiiyak talaga si Jen tuwing sinasabi kong wala pa akong balita sa'yo. Belle, pahiram naman ng phone mo. Tatawagan ko lang si Jen. Na masaya namang inabot ni Belle ang cellphone sa kanyang kaibigan. Isang ring lang ng phone, sumagot kaagad si Jen. Hello, Ate Belle? May balita ka na ba kay ate ko? Excited, ngunit may halong pag-alala ang tinig ni Jen. Ako ito, Jen, si ate mo.
Nagkaiyakan ang magkapatid at parehong hindi kaagad nakapagsalita. Maya-maya pa ay nakahinga na si Eva. Jen, sorry ha. Pinag-alala ko kayo ni tatay. Medyo masamang amo ang napasukan ko, kaya hindi kita natawagan at hindi kita napadalhan ng pera. Pero bukas na bukas din, ipapadala ko itong kalahati ng sinahod ko. Pasensya ka na ha. Kaunti lang kasi ang nakuha kong pera. Hindi binigay lahat ng amo ko ang aking sahod. Pagpapaliwanag ni Eva sa matagal nang hindi nakausap na kapatid. No ate, huwag mo nang ipadala yan. Para may panggastos ka dyan. Okay naman kami ni tatay dito. Huwag mo kaming alalahanin. Ang importante, okay ka na dyan. Kawawa ka naman ate. I love you. Ingat ka dyan. At huwag kang mag-alala sa akin ate. May sideline naman po ako sa library. Kaya konti lang ang binabayaran ko sa school. Tuloy-tuloy na wika ni Jen. Ate, uwi ka na lang kaya dito para magkasama na tayo. Salamat Jen ha. Pero hindi muna ako uuwi. Magbabakasakali ako ulit dito sa Maynila. Pakisabi kay tatay, pasensya na talaga kayo. Miss ko na kayong dalawa. I love you, Jen. Ingat kayo dyan, ha? Bye, Jen. Umiiyak na nagpapaalam si Eva sa nakakabatang kapatid na si Jen. Noong matapos mag-usap ang magkapatid, ay dinala na ni Belle si Eva sa bahay ng kanyang amo. Alam na rin kasi ng amo ni Belle ang nangyari kay Eva. Pagdating nila sa bahay ng amo ni Belle, ay may nakahanda na itong pagkain para kay Eva. At sobrang naawa ito sa nakitang itsura ng dalaga. Mukhang hindi talaga ito nakakakain ng maayos. Sorry sa pinagdaanan mo, Eva, ha? Dumito ka muna para makapagpahinga ka. Sa susunod na linggo, ipapakilala kita sa kapatid ko. Nangangailangan nyo ng kasama. Huwag kang mag-alala, mabait ang kapatid kong iyon. Sabi ng napakabait na amo ni Belle. Tumango at napaiyak ulit si Eva dahil sa wakas nakalaya na siya sa kanyang salbahing amo. At napakabait ng tumutulong ngayon sa kanya. Pagkalipas ng isang linggo, ay dumating ang kapatid ng amo ni Belle. Belle, pakitawag nga si Eva. Mahinahong utos ng amo ni Belle na si Mrs. Ravenna. Paglabas ni Eva ng kwarto, isang napakakisig at napakagwapong lalaki ang nakangisi sa kanya. Hello po. Nahihiyang bati ni Eva sa kapatid ni Mrs. Ravenna. Eva, ito si Callen, kapatid ko. Pagpapakilala ni Mrs. Ravenna sa dalawa. Hi, Eva. Bati ni Callen habang inaabot ang kamay sa dalaga. Nahihiyang nakipagkamay naman itong si Eva kay Callen. Huwag kang mahiya sa akin. Mula ngayon, sa akin ka na tumira, Eva, okay? Nabigla si Eva dahil hindi niya akalain na isasama na kaagad siya ng kapatid ni Mrs. Ravenna. Gusto mo bang sumama sa akin ngayon? Tanong ni Callen sa dalaga. Hired na po ba ako, sir? Nagulat na tanong ng dalaga. Bakit? Ayaw mo ba? Biro naman ni Callen. Nagulat lang po ako, sir. Wala kasing interview. Natawa si Mrs. Ravenna. Wala na, Eva. Sinabi ko na lahat sa kapatid ko ang nangyari sa'yo. Kaya okay na. Kung gusto mo nang sumama sa kanya ngayon, sige, ihanda mo na ang mga gamit mo. Dagdag panawika ni Mrs. Ravenna. Dahil nga nangangailangan talaga ito ng trabaho at pera, dali-daling kinuha ni Eva ang kanyang gamit at sumama na ito sa kanyang bagong amo. Naging napakabuting amo ni Callen kay Eva. Pagkalipas ng ilang buwan na pagsasama ng dalawa,
Eva, matanong ko lang, ano ba ang natapos mo? I mean, anong grado ang natapos mo? Tanong ni Kallen. High school lamang po ang natapos ko, sir. Nahihiyang sagot ng dalaga. Eva, pwede bang wag mo na akong tawaging sir? Kallen na lang at mas maganda kung bumalik ka sa pag-aaral mo. Sabi ni Kallen. Balak ko po talagang bumalik sa pag-aaral, sir. Kaya lang, kailangan ko pa po itong pag-iipunan. Sagot ni Eva habang nakayuko ito. May naisip ka na bang kurso? Tanong ulit ni Kallen. Social psychology po sana, sir. Kaso, mukhang matatagalan pa po yun. Baka magbago pa rin po ang isip ko. Nakangiting sabi ng dalaga. Okay. Umuwi ka sa probinsya nyo, kunin mo doon lahat ng papilis na kailanganin mo para next year, mai-enroll na kita. Seryosong wika ni Kallen. Ano po? Gulat na tanong ni Eva. Eva, tama ang narinig mo. Mag-aaral ka. Huwag mong sayangin ang panahon. At huwag ka nang makipagtalo sa akin. Bukas na bukas din ay uuwi ka ng probinsya nyo para kunin mo lahat ng kailanganin mo. Tapos ang usapan. Sige, matulog ka na doon. Seryosong utos ni Kallen kay Eva. Hindi nakatulog si Eva sa kakaisip sa grasya na dumating sa buhay niya. Totoo ba ito? Hindi naman siguro ako nananaginip dahil hindi pa naman ako nakakatulog, di ba? Tanong ng dalaga sa kanyang sarili. Kinabukasan, pupungas-pungas si Eva na lumabas ng kwarto niya. Nagulat siya dahil nakaabang na ang kanyang amo at nakaluto na ito ng kanilang almusal. Tara, kain na tayo. Kailangan maaga tayo pumunta ng airport. Matraffic ngayon. Normal lang na nagsasalita si Kallen. Sir, pasensya na po kayo ha. Hindi ako nagising ng maaga. Naunahan niyo pa po tuloy ako at kayo pa ang nakapagluto ng aalmusalin natin. Nahihiyang wika ng dalaga. Kumain ka na. Nakangising aya ni Kallen kay Eva. Nahihiya man ang dalaga ay umupo at kumain ito nang walang kaimik-imik. Eva, relax. Sabi ng binata. Sir, Eva, Kallen. Kallen ang itatawag mo sa akin at naiilang ako sa sir na yan. Mula ngayon, hindi ka nakatulong. Kaibigan. Magkaibigan tayo na magkasama dito sa bahay at magtulungan tayo sa lahat ng gawain dito. Basta Eva, pakiusap ko sa'yo, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Simula ngayon, magtulungan na lamang tayo. Ipangako mo lang sa akin na mag-aral ka ng mabuti. Seryosong wika ni Kallen. Lalong hindi makatingin si Eva sa binata dahil naguguluhan ito kung ano na ang nangyayari. Bakit biglang hindi na siya katulong? Habang nasa eroplano si Eva, ay hindi pa rin talaga ito makapaniwala sa napakagandang grasya na nahulog sa kanyang harapan. At ang kanya namang pamilya ay kahit medyo nagtataka ito kung bakit biglang uuwi ang dalaga, ay masayang masaya ang mga ito na makita ulit ang dalaga. Tay, I miss you. Sobrang na-miss ko po talaga kayong dalawa ni Jen. Wika ni Eva habang yakap-yakap ang kanyang ama. Salamat naman at umuwi ka anak. Sobrang na-miss ka rin namin. At salamat sa mga pinadala mong pera ha. Napakalaking tulong sa amin ni Jen. Maluha-luhang pasasalamat ni Tatay Mulong. Tay, sandali lang po ha. Kaya po ako napauwi kasi kukunin ko po ang aking mga kailanganin. Para makapag-college po, Tay, pag-aaralin daw po ako ng aking amo. Nakangiti na sambit ni Eva. Laking tuwa naman ng ama ni Eva dahil makakapag-aral na ang kanyang anak. Natutuwa ako anak at nakatagpo ka ng mabait na amo.
pakisabi sa kanya ha, na malaking malaki ang pasasalamat ko sa kagandahang loob na ibinigay niya sa'yo. At huwag mo na kaming alalahanin dito. Unahin mo muna iyang sarili mo. Magaling naman na ako. Kaya ko nang tustusan ang pag-aaral ni Jen. Wika ni Tatay Mulong. Nagbanding naman ang magkapatid na Eva at Jen. Jen, basta ipangako mo sa akin, pagbutihin mo ang pag-aaral mo ha. Ako na ang bahala sa pag-college mo. Magsusumikap ako na maipasa lahat ang kailangan kong ipasa para matulungan natin ang ating pamilya. Pangako ni Eva sa nakababatang kapatid na si Jen. Ate, katulad nga ng sinabi ng itay, huwag mo kaming alalahanin. Unahin mo muna iyang sarili mo kasi di ba tama naman talaga na mas matutulungan mo kami kung tulungan mo munang ayusin yung sarili mo. Support ang sabi ni Jen sa kanyang ate Eva. Isang linggo lang ang nakalipas ay bumalik na si Eva sa Maynila at nag-aabang sa airport si Colin sa pagdating ng dalaga. Eva! Pagtawag ni Colin ang pansin ni Eva. Hi Colin! Salamat sa pagsundo mo sa akin ha. Nahihiyang wika ng dalaga. No problem Eva. Nakangiting tugon ng binata. Pagdating ng dalawa sa bahay ay may nakahanda ng pagkain. Ipapainit na lang natin itong food, Eva, para makapagpahinga ka na agad after natin kumain. Sabi ni Colin. Namangha naman ang dalaga sa pagpapahalaga sa kanya ng binata. Siya nga pala Eva, noong wala ka, nag-inquire na ako para dyan sa course mo. I-try mo sa Ateneo at tutulungan kitang mag-review para pumasa ka. Mas maganda kasi kung sa Ateneo ka mag-aaral. Napalunok ng laway ang dalaga. Sa Ateneo, sir? Gulat na wika ni Eva. Eva? Sir na naman? Pagalit ni Colin kay Eva. Kasi naman Colin, hindi ko ma-afford ang school na yan. Sigurado kayang mahal yan. Nang lalaki ang mga mata na wika ng dalaga. Di ba sabi ko sa'yo na ako ang bahala sa lahat? Ang gagawin mo lang ay ang mag-aral ng mabuti. Isipin mo ha, magandang kinabukasan ang nag-aabang sa'yo pag nakatapos ka at matutulungan mo pa ang iyong pamilya. Sa tulong ni Colin ay pumasa si Eva sa Ateneo at masaya itong nag-aaral. At minsan, sinusundo hati din ito ni Colin. At tinutulungan din ng binata si Eva sa kanyang mga aralin. At halos araw-araw silang magkasama. At hindi na nga namalaya ni Eva na parang kinagigiliwan niya na talaga si Colin. Isang gabi, nagmuni-muni ang dalaga habang nakahiga ito sa kanyang kama. Bakit nga kaya ako pinag-aaral ni Colin? May gusto kaya ito sa akin? Pero hindi ko naman nararamdaman na may pagtingin siya sa akin. Ang saklap naman, parang nagkakagusto ako dito. Diyos ko, ano ba itong nararamdaman ko? Bakit parang umiibig ako kay Colin? Kailangan mawala itong nararamdaman ko sa kanya. Nakakahiya naman. Ako na nga itong pinag-aaral tapos sisirain ko pa ang tiwala niya sa akin? Pagkastigo ni Eva sa kanyang sarili. Kinabukasan, maagang nagising si Eva. Dali-dali itong naghanda ng pagkain ni Colin at umalis na rin kaagad para umiwas sa binata. Pagkalipas ng mga ilang araw, Eva, napapansin ko, umagang-umaga pa lang ay umaalis ka na at gabing-gabi ka na rin umuuwi. Pagsita ni Colin sa dalaga, pasensya ka na Colin, medyo talaga, pasensya ka na Colin ha, medyo busy lang talaga this past few days. Malapit na kasi ang final exam. Pagdadahilan ni Eva at tumango-tango na lang ang binata. Pagkalipas ng isang linggo, Eva,
Aalis ako sa susunod na araw papuntang States kasama si Erica. Baka 1 buwan ako doon. Ikaw muna ang bahala dito. Mag-transfer na lang ako ng pera sa account mo para may panggastos ka. At mag-taxi ka na lang lagi ha, para mapanatag ang kalooban ko. Wika ni Colin, napakunot naman ang noo ni Eva. Sa isip-isip niya, sino si Erica? Nakahalata kaya si Colin na may gusto ako sa kanya, kaya aalis ito? Si Erica, kasintahan niya kaya yun? Eva, may dumi ba ako sa mukha ko? Bakit ganyan ka kung makatingin sa akin? Huwag mong sabihin, nagagwapuhan ka sa akin ha? Nakangiti na pagbibiro ni Colin kay Eva. Kaya dali-daling binawi ng dalaga ang kanyang paningin sa binata. No, naisip ko lang kasi ako lang mag-isa dito. Yun lang. Pag-aalibay ni Eva. Oh, sige, sasabihin ko kay Erica na dumito muna si Belle para may kasama ka. Seryosong sabi ni Colin. Ay, wag na. Nakakahiya naman kay Mrs. Ravenna. Kailangan niya si Belle. Nahihiyang sagot ni Eva. It's okay, Eva. Magkasama naman kami ni Erica papuntang Amerika. Sabi ni Colin. Erica po pala ang pangalan ni Mrs. Ravenna? Tanong ni Eva na para bang nabuhayan ito ng loob. Natawa lang si Colin sabay sabing, oo, Erica ang kanyang pangalan, Eva. Nakangiting sagot ni Colin sa dalaga. Okay lang ako dito, Colin. Ang akala kasi ng dalaga ay kasintahan ni Colin si Erica. Kailangan din naman si Belle doon sa bahay ni Mrs. Ravenna para magbantay. Pero salamat sa iyong pag-alala sa akin, Colin, ha? Nakayukong pag-aalibay ng dalaga. Pagkalipas ng 1 linggo, ay umalis nga si Colin kasama ng kanyang kapatid papunta ng Amerika. Ito namang si Eva ay pinagsikapan at pinag-igihan ang kanyang pag-aaral. At hindi niya namalayan na mag-1 buwan na pala ang binata sa Amerika na hindi man lamang ito kumukontak sa kanya. Kaya nakapagdesisyon ang dalaga na kontakin ang kanyang kaibigan si Belle para makibalita. Hello, Belle. Makikibalita lang sana ako. Halos 1 buwan na kasi sila ni Colin at Mrs. Ravenna doon sa Amerika ni hindi man lamang kumukontak si Colin sa akin. Sabi ni Eva. Hello, Eva. Tumawag si Mrs. Ravenna sa akin noong 1 araw at sabi niya sa susunod na linggo daw ay uuwi na sila. Pero walang nabanggit tungkol kay Sir Colin. Pasensya ka na, Eva, ha? Sagot naman ng kaibigang si Belle sa kabilang linya ng telepono. Parang nalungkot ang dalaga na wala siyang nakuhang balita tungkol sa binata. Maya-maya pa ay may nag-doorbell. Laking gulat ni Eva na ang kanyang inaalalang amo ang napagbuksan ng pintuan. Hi, Eva. Bati ng amo na parang pagod na pagod ito. Colin, hindi ka man lamang tumawag na parating ka na pala. Nakapaghanda sana ako ng makakain mo. Gulat na wika ni Eva. Okay lang, Eva. Huwag ka nang mag-alala. Pwede mo ba akong samahan matulog? Seryosong tanong ng binata. Ha? Gulat na sagot ni Eva. I miss you so much, Eva. Hindi nakasagot ang dalaga. Sumunod na lamang ito nung hatakin siya ng binata. Sa hindi mawaring dahilan, parehong nakatulog ng mahimbing at magkayakap ang dalawa. At hating gabi na, noong magising si Eva. Noong akma nang bumangon ang dalaga, ay bigla siyang hinablot ni Colin, niyakap ng mahigpit at hinalikan. Ngunit pilit na kumawala ang dalaga. Tumakbo ito sa kanyang kwarto na gulong-gulo ang isipan. Bakit ganito ang nararamdaman ko?
Bakit niya ba ako hinalikan at niyaya pang matulog ng katabi niya? Bakit? Meron bang kami? Hindi nga siya tumawag nung nasa Amerika siya Na-miss niya daw ako. Bakit? Mahal niya ba ako? Bakit niya nga ba ako pinag-aral? Gulong-gulo na tanong ni Eva sa kanyang sarili na hindi naman niya kayang sagutin. Si Callen naman, habang nakaupo ito sa salas, ay pinag-iisipan kung paano sasabihin sa dalaga ang dahilan kung bakit siya nagpunta ng Amerika. At hindi niya rin alam kung ano ang magiging reaksyon ni Eva kapag nalaman talaga ang tunay na dahilan kung bakit siya nagpunta ng Amerika. Bakit kaya si Eva pumayag na matulog katabi ako? Pero ang nakapagtataka, ni hindi man lang niya sinabi na na-miss niya ako. At hindi rin siya nag-respond sa mga halik ko. Kaya naisip ng binata na katukin ang pintuan ni Eva para kausapin ito. Eva? Mahinahong tawag ng binata sa dalaga. Pagbukas ni Eva ng pintuan, ay hinawakan kaagad ng binata ang kamay at tinitigan si Eva. Sabay tanong, Eva, wala ka bang itatanong sa akin? May pag-alinlangan na tanong ng binata sa dalaga. Si Eva naman ay naguguluhan talaga. Ikaw, Callen, may sasabihin ka ba sa akin? Balik tanong ng dalaga sa binata. Kamusta ang pag-aaral mo? Hindi ka ba nahihirapan noong wala ako? Kaswal na tanong ni Callen kay Eva. Nag-aral ako ng mabuti habang wala ka. Di ko nga namalaya na mag-iisang buwan ka na palang wala. Medyo nadismaya ang binata sa sagot ng dalaga dahil ang gusto niya talagang marinig ay kung na-miss ba siya ng dalaga. Siya nga pala, bago ka nag-doorbell kagabi ay kausap ko si Belle. Nakibalita lang ako sa inyo. Mag-isang buwan ka na kasing wala, ni hindi ka man lang tumawag sa akin. Parang nagtatampo ang tinig ng dalaga na nagpangiti naman sa binata. So, ibig bang sabihin yan na miss mo rin ako? Nakangiting tanong ni Callen na nagpapula naman sa mga pisngi ni Eva. Ikaw talaga, Callen, puro kakalukuhan. Na-realize ko lang kasi na mag-isang buwan ka nang hindi man lang nagparamdam. Sabay hampas ni Eva sa balikat ni Callen. Okay, sasabihin ko sa iyo ang dahilan kung bakit ako nagpunta ng Amerika. Sagot ni Callen sa dalaga. May asawa ako doon, Eva. Wala kaming anak. At 3 taon na rin kaming hiwalay. Nag-file kaagad ng divorce si Michelle. Hindi ko napirmahan yung divorce papers. At umuwi kaagad ako dito sa Pilipinas. Nagtayo ng negosyo, na busy, kaya nakalimutan ko na ang tungkol doon. May kinakasama na si Michelle at may anak na rin sila, Eva. Kaya ako pumunta doon para pirmahan ang divorce papers. Para pareho na kaming malaya at makapagpakasal sa mga taong gusto namin ngayon. At dumating na rin kasi yung babaeng nagpatibok nitong aking puso. Pagtatapat ni Callen sa dalaga, nagulat si Eva sa ipinagtapat sa kanya ng binata. Sa loob kasi ng 2 taon na pagsasama nila, ay wala naman itong babae na dinala sa bahay nila. Ni hindi niya nga alam na may asawa pala ito. Mabuti naman, Callen, kung ganon. Congratulations ha, sa muli mong pagbukas ng iyong puso. Hangad ko ang kaligayahan mo. Kung sino man ang babaeng yan na nagpatibok ng nanahimik mong puso, tutulungan kita at ipapaalam ko sa kanya kung gaano siya kaswerte sa'yo dahil napakabait mong tao. Pilit na saya ang ipinapakita ni Eva sa kanyang amo. Sana nga, Eva, sana nga
Tanggapin ako ng buong buo ng babaeng pinakamamahal ko ngayon. Seryosong wika ni Kallen. O sige, mag-uumaga na, matulog na ulit tayo. Mabuti na lang linggo bukas. Okay lang naman kung hindi ako gigising ng maaga, di ba Kallen? Biro ng dalaga. Ngumiti lamang si Kallen. Si Eva naman ay dumiretso na sa kanyang kwarto. Pagkapasok ni Eva sa kanyang kwarto, Eva, umayos ka. Wala kang karapatan magselos. Amo mo yan. Natural lang na maghanap yun ng kauri niya. Kastigo ni Eva sa kanyang sarili. Pero, bakit niya ako hinalikan? At niyaya pang tumabi sa pagtulog. Pagod lang siguro yun. Or, hindi available ang babaeng nagpatibok ng puso niya. Bulong ni Eva sa kanyang sarili. Kinabukasan, habang kumakain sila ng pananghalian, Eva, can I invite you for dinner tonight? Seryosong pag-iimbita ni Kallen sa dalaga. Nagulat naman sa imbitasyon ang dalaga. At nakaya naman niyang kontrolin ang kanyang sarili at nakuha pa nitong magbiro. Talaga, Kallen? Ipapakilala mo sa akin ang babaeng bumihag dyan sa natutulog mong puso? Nakangiting tanong ng dalaga na sinakyan naman ng binata. Oo, Eva, mamaya ipapakilala ko sa iyo ang babaeng pinakamamahal ko. At sana tulungan mo akong ipakilala sa kanya ang kabutihan ko, ha? Parang pang-aasar pa na sagot ng binata. Oo naman, malakas ka sa akin, Kallen eh. Nauwi na talaga sa biruan ang usapan ng dalawa. Kailangan maganda ako mamayang gabi para naman hindi mahalata na katulong lang ako. Umagik-ik ng tawa ang dalaga na ikinapikon ng binata. Eva, hindi ka katulong, remember? Malapit ka nang magtapos ng pag-aaral mo at gusto ko na ipagmalaki mo yung achievement mo. Okay? Naging seryoso ang mukha ni Kallen. Oo naman, Kallen. Ikaw naman. Nagbibiro lang ako. Pagpapaliwanag ni Eva sa naiinis ng si Kallen. Kinagabihan sa dinner. Hoy, Kallen. Table for two? Saan mo ako pauupuin, ha? Pagtataka ng dalaga. Table for two kasi dalawa lang naman talaga tayo. Seryosong wika ng binata na ikinagulat ng dalaga. Kallen, hindi ba may ipapakilala ka sa akin? Pagtatakang tanong ng dalaga. Oo, may ipapakilala ako sa iyo at ikaw yun. Dahil ngayong gabi ko ipagtatapat sa iyo na ikaw ang babaeng bumihag ng puso ko. Hindi nakaimik ang dalaga. Hindi nagalaw ni Eva ang kanyang pagkain dahil sa hindi ito masarap, kundi hindi makapaniwala ang dalaga na siya pala ang babae na tinutukoy ni Kallen. Kaya pala, hinalikan siya nito at sinabihang I missed you at niyaya pang katabing matulog. Pero, bakit hindi siya ginalaw nito? Naguguluhan ang isip ng dalaga. Eva, hindi mo ba gusto yung pagkain mo? Gusto mo bang papalitan natin? Pagtawag pansin ni Kallen sa tulalang dalaga. Oh, no. Okay na ito, Kallen. Mahinahong sagot ni Eva. Pasensya ka na, Eva, kung nabigla ka na ikaw ang babaeng bumihag ng puso ko. Huwag mo sanang isipin na sinasamantala ko ang kabataan mo. Habang nakikilala kasi kita, ay lalo kang napamahal sa akin. Napakabait mo at napakabuti mong tao. Ang totoo niyan, Eva, napapasaya mo talaga ako. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita pupwersahin o mamadaliin. Basta ipangako mo lang sa akin. Huwag mo akong iwan, ha? Seryoso, ngunit parang nagmamakaawa na wika ni Kallen.
Natapos ang dinner ng dalawa at umuwi sila nang walang nakuhang kahit na anong sagot si Colin mula kay Eva. Kinabukasan ay maaga na naman umalis si Eva at gabing-gabi na ito nung umuwi. Ang hindi niya alam ay nag-aabang si Colin sa kanya. Eva, gabing-gabi na iniiwasan mo ba ako? Tanong ni Colin. Colin, sorry ha, maraming gawain sa school. Alam mo na kayo kong sagot ng dalaga. Okay, hindi pa ako kumain dahil inaantay talaga kita. Baka gusto mong sabayan akong kumain. Nakangiting imbita ng binata. Yeah, gutom na rin ako. Salamat sa pag-antay mo sa akin ha. Nakangiti na rin na wika ng dalaga. Kinabukasan, laking gulat ni Eva na mas maaga pang gumising si Colin kaysa kanya at nakaredy na ito. Oh, Colin, ang aga mo naman? Tanong ng dalaga. Baka kasi takasan mo na naman ako Nakangising biro ng binata. Umirap lamang si Eva. Tulad ng dati, Eva, ihahatid kita bago ako magpunta ng opisina. At mula ngayon, sa ayaw at sa gusto mo, ako na ang magiging driver mo hanggang sa matuto kang magmaneho at magkaroon ng sarili mong sasakyan. Seryosong mukha na wika ni Colin. Naging sobrang saya at super sweet ang pagsasama ng dalawa. Kahit wala itong formal na relasyon bilang magkasintahan. Isang gabi, habang nanonood ng TV ang dalawa, ay biglang nagtanong ang binata sa dalaga. Eva, sa looban ng 3 taon na pagsasama natin, wala ka bang nararamdaman sa akin kahit kunti lang? Alam mo naman na mahal kita, di ba? Nakatitig at seryosong nagtanong ang binata sa dalaga. Colin, ano bang klaseng tanong yan? Nakangiting sagot ng dalaga. Seryoso naman ang tanong ko, Eva. Wika pa ng binata. Natawa ng malakas ang dalaga. Kung wala akong nararamdaman, bakit nga ba ako nakakando ngayon sa iyo, Colin? Mahal na mahal kita. At alam mo bang ikaw ang kauna-unahang lalaki na minahal ko? Dagdag pa ng dalaga. Talaga? Sa gandang mong yan, hindi ka nakapag-boyfriend? Gulat na reaksyon ng binata. Alam mo kasi, kapag mahirap ka at gusto mong makatulong sa iyong pamilya, ay hindi mo na maisip yung pagbo-boyfriend na yan. Paliwanag ni Eva. Lalo mo talaga akong pinapahanga sa kabutihan mo, Eva. Gusto mo bang kunin natin si Tatay Mulong at Jen para dito na rin sila manirahan? Makakasama mo na sila, makakapag-aral pa si Jen sa mabuting eskwelahan. Magandang alok ni Colin kay Eva. Colin, alam mo namang kalahati ng allowance na binibigay mo sa akin ay pinapadala ko kay na Tatay at Jen, diba? Okay na yun sa ngayon. Pag nakatapos ako, sisiguraduhin ko sa'yo na makapag-aral si Jen sa mas maayos na eskwelahan. Mahabang paliwanag ni Eva kay Colin. Okay, mahal na Rina. Your wish is your command. Natatawang sabi ng binata, sabay yapos ng mahigpit sa dalaga. Sweetheart, alam kong 25 years ang tanda ko sa'yo. Pero gusto ko na sanang magpakasal tayo kasi tumatanda na ako Seryosong wika ni Colin. 20 years old lang kasi si Eva at 45 years old naman itong si Colin at isa sa mga nagmamay-ari ng napakalaking kumpanya sa Makati. Naiilang man si Eva sa tawag ni Colin ng sweetheart, pero nagustuhan naman niya ito para bang musika sa kanyang pangdinig.
Kalen, matanong nga kita. Handa ka bang pumunta sa maliit naming probinsya para hingin kay Tatay Mulong ang aking mga kamay? Tanong ni Eva sa binata. By all means, Eva. Kahit bukas na bukas din, uuwi tayo doon para matapos na itong paghihirap ko. Hanggang yakap lang kasi ako sa iyo eh. Pilyong umisi ang binata, kaya nakurot siya ng dalaga. Okay, let's go there when you are able, okay? Masayang sagot ni Eva sa binata. Pagkatapos ayusin ni Kalen ang mga dapat ayusin sa kanyang kumpanya, ay nagpunta na ang mga ito sa Cebu. Laking gulat ng dalaga dahil ang bayong-bayong nilang bahay ay malamansyon na ngayon. Ano ito? Anong nangyari dito? Kaninong bahay ito? Saan ang bahay namin? Sunod-sunod na tanong ni Eva. Sweetheart, relax. Bahay niyo yan. Nakangiting wika ni Kalen. Sapat lang naman sa daily needs nila tatay ang pinapadala kong pera. At bakit alam mo na ito ang bahay ko? Tay, di ba tamang-tama lang naman sa pang-araw-araw ninyo ang pera na pinapadala ko? Sunod-sunod ulit na tanong ng dalaga. Sweetheart, sa loob na natin pag-uusapan yan, okay? Pagpapakalma ni Kalen sa kasintahan na naghihisterikal na. Anak, si Kalen ang nagpatayo ng bahay na ito para sa amin ni Jen. Siya mismo ang nagpagawa nito. 2 linggo siya nagtambay dito, 2 taon na ang nakalipas. Lalong naguluhan ang dalaga. 2 years ago? Kalen, di ba nasa Amerika ikaw that time? Lingon ng dalaga sa kasintahan. I'm sorry, sweetheart. Nag-stay muna ako dito for 2 weeks before ako nagpunta ng States. At pinagtapat ko kay tatay lahat ng plano ko at yung dati kong marriage. Paliwanag ni Kalen sa naguguluhang si Eva. Tika, paano mo nakilala ang tatay? Paano mo sila nakontak? Nahihilo na talaga si Eva sa mga nangyayari. Sweetheart, sandali lang ha. Jen, pwede mo bang papasukin ang ating mga bisita? Utos ni Kalen sa nakababatang kapatid ni Eva. Laking gulat ni Eva nang makita si Mrs. Ravenna at si Belle. Kay Belle nakuha ni Erica ang contact number ni Jen at matagal ko na silang kinakausap. Aaminin ko sa'yo, hindi ko naman talaga kasama si Erica nung magpunta ako ng Amerika. Sila ni Belle ang pabalik-balik dito noong wala ako. At kahit nung umuwi na ako dito, ay si Erica pa rin ang pinapapunta ko dito para hindi halata. Minsan, pag may time ako, sumasaglit ako dito, balikan lang. Mahaba-habang paliwanag ni Kalen sa dalaga. Sandali lang. Sandali muna. Lalabas muna ako, hilong-hilo ako sa mga nangyayari. Parang hihimatayin yata ako. Si Jen ay hindi rin nakapagsalita. Nakangisi lamang ito sa sulok habang pinagmamasdan ang nalilitong kapatid na si Eva. Sinunda naman ni Kalen ang dalaga sa labas para pakalmahin ito. Honey, please, don't get me wrong sa pagtulong ko kay Tatay Mulong at Jen. Gusto ko lang talaga na mapaayos ang lahat bago ako magtapat sa iyo. Isa kang napakabuting anak para isakripisyo mo ang iyong pag-aaral para lamang matulungan ang iyong pamilya. Kaya humahanga talaga ako sa iyo. Noong umpisa, gusto lang talaga kitang tulungan. Pero habang tumatagal ng pagsasama natin, ay nakita ko ang kaibahan ng pagkatao mo sa ibang babae. Napaka-mature mong mag-isip kumpara sa edad mo. Alam mo bang kahit ako, nung nasa edad mo, ay wala ako niyang abilidad mo?
Araw-araw, lumalago ang paghanga ko sa iyo na nauwi sa pagmamahal. Kaya, tinulungan kita matulungan ang pamilya mo. Alam ko kasi na hindi mo tatanggapin ang tulong ko kung magpapaalam ako sa iyo. Mahal na mahal kita, Eva, at mahal ko na rin ang iyong pamilya. Kita mo nga, di ba, pati si Erika ay tumulong sa akin. Dahil alam niyang ikaw ang babaeng magpapaligaya sa akin habang buhay. Mahabang paliwanag ni Colin sa dalaga. Tama yan, Eva. Sabat ni Mrs. Ravenna na kanina pa pala nakikinig sa kanilang usapan. Alam mo, Eva, noong ipinagtapat ni Colin sa akin na tila umiibig na siya sa iyo, ay laking tuwa ko talaga. Lalo akong natuwa nung sinabi ni Belle sa akin na mahirap nga kayo, pero mabuti ang iyong pamilya at napalaki ka ng maayos ng iyong mga magulang. Pero ang higit na nagpahanga talaga sa akin ay ang tapang mo na kaya mong ipagtanggol ang iyong sarili. Kaya tutulungan ko na itong kapatid ko na hihingi ng tawad sa iyo para dito sa sikreto namin. Nakangiting wika ni Mrs. Ravenna. Mrs. Ravenna, nag-aalangang wika ng dalaga. Ate Erika ang itawag mo sa akin. Huwag na yung Mrs. Ravenna, ang bilis makatanda niyan. Natatawang wika ni Mrs. Ravenna. Mabuti nga ngayon at magkakaroon na ako ng kapatid na babae na malapit sa akin. Alam mo, kahit itong si Belle ay ate rin naman ang tawag sa akin. Dagdag na wika ni Mrs. Ravenna. Sige po, Ate Erika, nalilito lang po ako. Hindi po kasi ako makapaniwala sa ginawa ninyo ni Colin dito sa pamilya ko. Nahihiyang wika ng dalaga. Pagbalik nila sa loob ng bahay, ay niya po si Eva ng kanyang ama. Anak, tuwang-tuwa ako at nakatagpo ka ng lalaking mahal na mahal ka at pati kami ay mahal na rin. Mangiyak-ngiyak na wika ni Tatay Mulong. Eva, ipapangako ko sa iyo na hinding-hindi ka pa iiyakin itong kapatid ko. At alam mo, ikaw lamang ang babaeng nilapit niyan sa akin. Nakangiting sabi ni Mrs. Ravenna. Tay, hihingiin ko na po ang kamay nitong anak ninyong si Eva. Alam niyo naman, di ba, na mahal ko ang anak ninyong ito? I cannot live without her anymore. At pangako po, Tay, mamahalin ko po kayong tatlo ni Jen dahil pamilya ko na po kayo ngayon. Paninigurado ni Colin sa ama ni Eva. Si Eva naman ay hindi na talaga ito nakapagsalita. Hindi lamang dahil sa nahihilo ito, kundi litong-lito talaga ito. At sumabay na lamang ito sa daloy ng mga pangyayari noong gabing iyon. Ate, ang swerte-swerte po natin, ano? Ang ganda ng dumating sa buhay natin. Alam mo ba, napakabait talaga ni Kuya Colin sa amin. Noong unang nagpunta yan dito, walang kaere-ere. At alam mo ba, ate, hindi siya naghotel, ha? For 2 weeks, dito siya natutulog sa barong-barong natin. Nag-iigib siya ng tubig at nagbibiyak ng kahoy. Parang makalumang nangliligaw talaga, ate. At sumasama rin siya kay tatay doon sa palayan. Basta, ate, sobrang masayang-masaya kami ni tatay sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Masayang wika ng nakababatang kapatid na si Jen. Hindi makapaniwala si Eva sa mga narinig mula sa kanyang kapatid. Hindi niya akalain na ganun pala kabait ang taong mapapangasawa niya. Jen, napakaganda ng kapalit ng paghihirap natin noon, ano? Magtatapos na ako ng kolehiyo at ikaw naman magtatapos na rin ng high school. Basta Jen, magpakabait lang tayo lagi, ha? Wika ni Eva kay Jen sa bayakap nito sa nakababatang kapatid. Dahan-dahan namang lumapit si Belle sa kaibigan na si Eva.
Friend, gusto ko man humingi ng paumanhin sa'yo dahil naglihim ako, pero hindi ko talaga magawa. Natatawang wika ng kaibigang si Belle. Alam mo ba, sa totoo lang, kating-kati talaga itong dila ko na sabihin sa'yo dahil sa sobrang saya na nararamdaman ko para sa'yo. Kaso lang, sabi ni Ate Erika, pag nadiskaril daw ito at ako ang dahilan para malaman mo ang sikreto na ito, ay hindi raw nila itutuloy ang pagpapagawa ng bahay ko. Natatawang wika ng kaibigang si Belle. Nang laki naman ang mga mata ni Eva sa narinig mula sa kaibigang si Belle. Talaga, Belle? May bahay ka rin? Nang lalaking mata na tanong ni Eva sa kaibigan na si Belle. Oo, pinagawaan rin ako ni Ate Erika at Kuya Kallen. Hindi nga lamang kasing laki nitong mansyon nila Tatay Mulong. Agik-ik ni Belle. Eva, palagay ko, suhol nila yan sa pananahimik ko sa sikretong ito. Pagbibiro ni Belle. Belle, malaki ang utang ko sa iyo dahil sa tulong mo, nakilala ko ang pamilya nitong mahal ko. Basta, pag ready ka na mag-retire, bibigyan kita ng 200,000 piso para makapag-umpisa ka ng bagong buhay mo. Seryosong wika ni Kallen kay Belle. Laking gulat naman ni Belle sa kanyang narinig. Talaga ba, Kuya Kallen? Hindi makapaniwala na reaksyon ni Belle. Eva, buti na lang magkaibigan tayo. Naulanan ako ng malabag yung grasya na dumating sa buhay mo. Ate Erika, pwede na ba ako mag-resign? Biro ni Belle sa kanyang amo. Oo naman, Belle. Anytime. Basta, ihahanap mo muna ako ng kapalit mo. Kaya, nagkatawanan ang lahat ng nasa loob ng bahay na iyon. Masayang masaya si Eva sa mga nangyayari sa buhay nila, na pati kanyang kaibigan ay nabahagian ng grasya na dumating sa buhay niya. At napakagara ng pamamanhika ng pamilya ni Kallen sa pamilya ni Eva. Dito po magtatapos ang ating first chapter at sana po abangan ninyo ang pangalawang chapter ng kwentong ito. Mga kaibigan, sobra-sobra po akong nagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa munting channel na ito. Please subscribe po kayo, like and share. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, bye-bye!